Free time ko ngayon mga kahabi, kaya tara samahan niyo ako at gagawa tayo ng pan. Meron kasi tayo dito mga ritasong kahoy. Panggatong sana namin to, pero meron pa naman pwede pakinabangan. Kaya naisip ko na gumawa tayo ng maliit na pan. Di ko pa nga alam kung ano yung ilalagay natin dito, pero okay lang yan. Ang importante may upload din tayo. Medyo matagal na rin po kasi mula nung last upload natin kasi sa sobrang busy na din natin sa life. Pero naghahanap pa rin tayo ng paraan para makapag-upload at may share sa mga kahabi natin yung mga naiisip natin na idea. Lalo na dun sa mga kahabi natin na bago pa lang at naghahanap ng mga idea about sa hobby natin na to na pag-aalaga ng isda. Kaya ngayon naisip kong gumawa ng pan gamit itong mga ritasong kahoy namin dito at ipapakita ko rin sa inyo or dun sa mga bago pa lang at ngayon pala nakakita nitong mga videos natin kung paano ko tinutupi yung trapal para malinis siyang tingnan. Ito rin kasi yung kadalasan natatanggap natin na tanong mula sa mga kahabi natin kung paano gawing malinis tingnan yung pagkakatupi or pagkaka-install ng trapal sa pan. Madali lang naman at napakita ko na din ito sa iba pang videos, pero para di na kayo maghukay dyan sa mga videos natin, tumutok na lang kayo sa video na to at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. First, gawin muna natin yung frame ng pan at depende na yan sa inyo kung gaano kalaki, kalalim, or kahaba yung pan na gagawin nyo. Depende din po kasi yan sa inyo kung ano yung aalagaan nyo na isda. For example, kung ko yung aalagaan ninyo or ilalagay nyo sa pan, mas maganda, mas malaki or 1 ton per koi, lalo na pag nag-groom kayo or sumasali kayo sa mga grow out competition. Pero kung di naman, okay lang kahit mga 500 liters per koi. Pero meron din naman akong pan dito na halo-halo na silang lahat. May koi na maliliit, shogun at saka hammerhead shark, pero okay lang naman dahil malalim at medyo malaki naman tong pan natin na to. Ngayon itong gagawin natin maliit lang siya, kaya maliliit na isda lang yung pwedeng ilagay natin dito. Sa frame depende kung anong kahoy yung available dyan sa lugar nyo, pero ako kadalasan ginagamit ko ay coco lumber. Mas mura kasi siya at alam niyo naman vegetarian tayo. Pero pag itong mga panggatong namin dito yung ginamit ko, minsan maswerte dahil may mga kahoy talaga na nasasama yung hindi mga coco lumber. Mahal kasi yun pag yun yung ginamit nyo o binili nyo pa para gawing frame. Pero mas matibay nga naman din yun. Ngayon, after natin mapili yung mga kahoy, sisimulan na natin tong putulin, lalagariin natin to para mabuo na natin yung pan. So, tignan nyo na lang kung paano ko siya ginagawa. Marami namang paraan o design na pwedeng gawin sa frame ng pan. Pero sa pan na to, ito yung gagawin natin. Panoorin nyo lang hanggang matapos natin itong frame at after yung paglalagay naman ng trapal. Yung trapal pala na gagamitin natin dito ay yung pinakamurang trapal na alam ko. Manipis lang siya pero maliit na naman tong pan kaya kakayanin pa rin niya yung tubig. Nasabi ko yun dahil ito po yung trapal na ginamit natin dun sa ating blue pan at malalim din yun at kinaya naman yung tubig. Hanggang ngayon goods pa din siya, pero syempre kung gusto nyo ng pang matagalan o malaki yung pan na gagawin nyo, gumamit na kayo ng makakapal na trapal kagaya ng Maruyama na brand. Kung may budget talaga kayo, pwede naman yung mga pan liner na talaga. Ngayon, dito naman tayo, malapit na natin matapos yung frame, pinapako na natin yung mga sides niya para mabuo na po ito. At ayan, make sure po natin na matibay po talaga lahat para walang maging problema. Pero di talaga natin may iwasan, may mga pangyayari talaga ng mga katulad nito. Nasugatan talaga yung kamay natin pero doble ingat na lang tayo sa susunod. Nilinis ko na po muna yung sugat natin at nung huminto na yung pagdurugo ng sugat natin, continue na po ulit tayo sa pagbuo ng pan. At ito, konting pukpok na lang at malapit na natin mabuo yung frame dahil ito na po yung dalawang sides niya. At para matapos natin to, magpuputol po muna ako ng kahoy para dito sa gilid niya para maidikit natin at matapos na po natin itong frame. At nung naipako na po natin yung mga gilid niya, ito na po yung nag-iitsura. Okay naman yung gawa natin pero mas titibayan pa natin to. Pero ipapahinga ko na po muna itong kamay ko. Kukontinue na po muna natin to bukas kasi naubusan na din po tayo ng pako. Kaya bukas na lang po ulit. Good day po ulit sa inyo lahat mga kahabi. Ngayon, i-continue na po natin yung paggawa natin itong frame. Pero alalay pa rin tayo dito sa ating sugat para di na siya bumuka ulit kasi medyo masakit na din siya. Pero continue pa rin tayo para matapos na natin itong pan. Ngayon, tinatapos ko na ikabit yung mga kahoy na support sa gilid nitong pan para mas maging matibay siya. Maninipis lang din kasi itong mga kahoy na gamit natin. Pero pag natapos natin to, sure naman din ako na matibay to at tatagal din itong frame na ginawa natin. At eto na nga, nilalagyan na din natin ng parang stopper dito sa ilalim para di bumuka yung ating frame. Nakakatulong din ito para mas maging stable or tumiba yung overall structure ng frame.
At huwag na natin kalimutan, i-make sure natin na pukpukin yung mga sobrang pako para di masugatan or mabutas yung trapal na ating ilalagay. Para na din safe at di rin tayo masugatan, pupukin natin lahat ng mga nakausling pako. Pagkatapos naman natin dito sa ilalim ng frame, dinoblihan na din natin ng pako yung ilalim para di na siya talaga gumalaw. At pagkatapos nyan, ito na nga yung kinalabasan. Medyo okay na siya at mukha ng matibay, pero dadagdagan pa din natin yung gilid niya para maging support. Marami pa naman kasi tayo ditong kahoy. Di natin kailangan tipirin yung frame na to. Ang importante ay matibay at kayanin niya yung pressure ng tubig. At napaka-importante talaga niyan sa paggawa ng pond. Fast forward na tayo, ito na yung kinalabasan nung maikabit na natin yung mga kahoy sa gilid ng frame. Mas naging matibay siyang tignan at talagang pwede na siyang lagyan ng trapal. Mukha siyang mabigat sa dami ng kahoy na nilagay natin, pero magaan lang talaga siya mga kahabi. Eto, pakita ko sa inyo, bubuhatin natin yung frame para makita nyo yung kayang-kaya siyang buhatin at magaan lang din. Ito yung isang kamay nga lang yung gamit natin, nabuhat na natin siya. So, napakadali lang natin siyang iligpit kung hindi na natin kailangan. For example, pwede natin itong gawing pang quarantine tank ng mga koi pag sumali tayo sa mga grow out contest. Dahil kasya naman dito yung mga koi, nasa mga 6 to 8 inches pa lang yun pag kuha natin sa farm, kaya pasok siya dito. At dito na rin natin siya ika-quarantine ng 10 days. Yun po kasi yung period of time na kina-quarantine ko yung mga isda natin. Share ko lang, napaka-press ko lang din ng workplace natin dito mga kahabi dahil nasa ilalim tayo ng puno ng manchanitas. Ay, aratilis pala. At eto na nga, lalagyan na natin ng trapal itong frame ng pond. Example ko lang ito sa inyo mga kahabi para makita nyo kung paano ko siya tinutupi yung mismong trapal natin. Eto naman yung trapal na nabili ko kanina. Mabuti na lang merong available na color black. Ito rin kasi yung kulay na target ko para sa pond na to. Medyo mahal nga lang yung pagkabili ko dito compare dun sa isa kong pinagbibilhan talaga. Dito lang kasi ako sa malapit sa amin bumili. 95 pesos per meter itong 8 feet na lapad ng trapal. Isa't kalahati yung binili ko, nasukat ko na kasi ito kanina. Doon sa kabila, itong ganitong sukat ay mabibili mo lang ng 80 pesos per meter. Pero dati 70 lang. Tumaas din sila ng mga 10 pesos. Di ko muna lalagyan ng plywood yung ilalim at dito sa gilid ng pond. Wala ring extra trapal tayong nilagay for extra protection ng trapal. Pero pag nag-set up kayo ng pond, dapat meron talaga. Ngayon, di po muna ako maglalagay ng mga ganon kasi di pa naman natin ito gagamitin at di rin natin lalagyan ng tubig. Ipapakita ko lang sa inyo yung way ko na pagtutupi or pag-install ng trapal para malinis siyang tignan at para magaya nyo pag nag-set up naman kayo ng trapal pond. Sa pag-set up ng trapal, una ilatag natin at hanapin yung gitna at ilagay natin sa gitna din ng frame para doon tayo magsimula at mapantay natin yung magkabilang dulo ng trapal. Importante to para di kulangin yung kabilang dulo ng pond para pantay yung pagkakalapat natin. At ayan, kakadaldal natin at tapos na natin tuloy tupiin yung isang side ng trapal. Pero okay lang yan, dito tayo sa kabilang dulo at ilalapit natin yung camera para makita nyo talaga kung paano ko siya tinutupi. Isagad natin sa dulo ng frame yung trapal. Tapos kunin natin yung gitna naman ng trapal para matupi natin ng ganito. Ito yung gitna. Tapos tupiin natin paloob. Ayan, ganyan lang. Tapos same process lang din sa kabilang side. Isagad natin sa dulo ng frame yung trapal. Tapos kukunin natin yung gitna para matupi natin paloob yung trapal. Paloob siya para malinis siyang tignan. So yan mga kahabi, ganyan ko lang tinutupi yung mga trapal pond na ginagawa ko para malinis siyang tignan at walang mga gusot yung trapal. Maganda kasing tignan pag plain yung pagkakalapat natin ng trapal. Final touch na po tayo mga kahabi. Ayusin natin yung mga gusot-gusot sa ilalim ng pond at dito sa gilid ng trapal. At pagkatapos niyan, ito na po yung resulta. Ito mga kahabi, ito na po yung final look nitong ating ginawang trapal pond. Pero yung pagka-setup lang ng trapal yung pinakita po natin dito mga kahabi. At ayan, kita nyo naman, malinis na po siyang tignan. Kahit wala pa po siyang tubig, ay nakuha na po natin yung gusto nating kalabasan niya na wala po siya mga gusot-gusot dito sa gilid. Ayan, plain na po siya. Yan. Pero dito, kailangan po natin na mag-set up or maglagay ng harang dito or plywood para for extra protection. Lalo na pag manipis na trapal yung gamit nyo, katulad po nito.
Kung umabot ka hanggang sa punto ng video na to mga kahabi, maraming salamat po sa panonood at paki-like and share naman po itong video na to para ma-share po natin sa mga kahabi natin yung mga ideas po natin. At paki-subscribe at paki-click na po ng notification bell dyan para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin. So ayun, dito lang po muna mga kahabi. Maraming salamat po sa panonood at see you ulit sa susunod na video. Fish out!